Ibahagi niyo sa amin yung tungkol sa karanasan niyo sa pagsasali. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po, sir. Ang pamagat ng aming kanta na napili ay Perfect by Ed Sheeran. Napili namin ito dahil isa kami sa mga nakaranas bilang isang mga batang ina, and then hindi naman kami pinabayaan at nararamdaman namin yung pagiging mahalaga namin sa aming part. Ang mensahe kasi ng paano niya minahali yung isang babae. So, ang aming karanasan sa pagsalin sa kantang ito ay napakahirap dahil sa totoo lang ang kantang Perfect ay napakahaba at medyo natagalan kami sa pagsalin dahil hindi kami kumuha ng kahit anong ideya sa internet or sa Google. Sarili lang talaga namin yung utak lang talaga namin yung pinapaikot kung paano namin isasalin yung bawat salita at bawat taludtod at bawat pangungusap. Yun po, sir. So ano yung mga teoryang nailapat ninyo sa inyong salin? Sa aming salin ay ginamitan namin ito ng lexical synonym, kung saan may mga pagkakataong hindi ginagamit ang literal na tumbas upang higit na maging angkop at natural ang salin. Meron din kaming mga ginagamit na teorya na dynamic at literal na pagsasalin sa teorya. So, 60% ng aming pagsasalin ay mula sa pagsasalin ng literal. Magtatanong kayo kung bakit? Dahil kung iibahin namin ang pagsasalin sa bawat pangungusap ng kanta at bawat taludtod nito ay klarong-klaro na mag-iiba ang mensahe ng kanta. So, hindi siya mababase natin sa totoong mensahe ng kanta dahil pag ginawa namin itong iba ang pamamaraan, ang mensahe ng kanta ay mag-iiba po, sir. So, maaari ba kayong magbasa siya ng isang linya lang at ipaliwanag bakit yan ang teoryang ginamit nyo sa pagsasalin na yan? Halimbawa, yung sa lexical synonym. Halimbawa, when I saw you in that dress looking so beautiful. So, ang salin namin ay napakaganda mong tingnan. Okay, yun, no? So, bakit siya, anong teoryang ginamit nyo doon? So, bakit lexical? Gumamit kami ng ng salitang katumbas ng salin. Halimbawa, anong salita? Yung napakaganda, sir. When I saw you in that dress looking so beautiful, napakaganda mo tingnan. Okay, mahusay, no? So, sige, pakinggan natin yung tagapuna nila. Sino tagapuna nila? Sige daw. Okay, maraming salamat, no? So, yun lang siguro, no? Minsan, no, sa pagsasalin, kaya ko kayo pinahintulutan na gumamit kayo ng internet at iba pang mga resource materials para hindi pa kayo mahirapan. So, sa pagsasalin ay, kung kahit pa may tiwala tayo sa ating sarili, mas mainam pa rin yung paghalo-halo natin yung materials natin. Utak, yung mga sanggunian at marami pang iba para mas masigurado natin na ang salin natin ang siyang pinakamahusay at pinakamabuti. Yun lang, congratulations. So, ang ibinigay na marka sa inyo is 95. Congratulations.